Hello guys, dahil malamig na umaga ngayon, magba-vlog tayo, bubuksan natin yung isang computer, tapos yung mga parts niya sisiparate natin sa motherboard, tapos uh, ating pangangalanan at saka yung function niya at saka yung gamit niya para sa operation ng isang computer. At kapag may parts tayo na nakita na hindi natin alam yung function, kukunin natin yung label niya, yung manufacturer niya details. Kukunin natin sa manufacturer website. Kunin natin yung datasheet. Doon natin malalaman yung operation, function, voltage, yun lang. Bubuksan na natin guys. Unang-una guys, dahil wala tayong workshop table, dito itong gagawin natin. Ganito. Guys. Susungkitin nyo lang yung gilid dito guys. Kasi ano lang yan, lock lang yan. Kumbaga, yan guys. Yan guys, yan nahiwalay ko na guys. No? Ito yung back cover niya. HP siya guys, HP. Tapos guys, ito naman yung backside parts niya guys. Yan. Yan o. Pangalanan muna natin guys yung mga parts dito. Ito pa guys yung cooling fan niya. Ito yung iba-ibang parts. May mga ano yan guys, mga manufacturer na ano. Ayan ito. May barcode, manufacturer. May mga label. Lahat ng parts dito guys, may mga label yan. Indication guys na pwede mo yung datasheet makukuha sa Google at saka malalaman mo kung anong function niya dito sa computer na to. Okay guys. Ito guys yung computer guys, consist ito ng memory, ROM at saka RAM, ROM, read only memory at saka RAM, random access memory. Tapos yan lang guys yung processor niya dito guys. Ayan guys. Mahalaga yung bawat parts dito guys para sa isang computer. Dapat alam mo yung function. Okay guys, ito yung USB port, yung RJ45, internet connection. Yan guys. At saka may mga screw dyan guys, mabilis lang baklasin yan. Para yun guys sa mga gustong mag-aral ng computer repair guys, laptop or desktop or ganitong model guys na HP Pro 3520. Yan guys. Yan guys. Yung misis ko pala guys, ano yan? Computer engineer yan guys. Ayan o. Siya talaga guys yung nag-aral ng computer engineering. Tapos ako naman guys ay isang technician guys ng electrical. Ayan guys. Kaya nakakaintindi tayo sa process ng ng electrical guys, electronics. Nababasa natin yung diagram guys. Yung diagram guys, yung manufacturer, mabilis nyo lang hanapin. Yung datasheet nya, nandun lang yan kahit check nyo lang sa datasheet. Type nyo yung model, datasheet model, ganyan, lalabas na yun guys. Oh guys, sige, gawin na natin to. Baklasin natin isa-isa guys yung parts, tapos papangalanan natin isa-isa. Yan guys. Unang babaklasin natin guys, dahil nandito sa labas, babaklasin natin yung cooling fan nya.
Ito yan guys, ito yung nagpapalamig sa mga parts na mga umiinit guys. Number 1 na dito guys, capacitor, resistor, diode, yung mga board niya guys, consist of resistor, capacitor yan, transistor, iba-ibang mga brand guys, IC, processor, memory, yan guys, RAM, tapos ROM, ganyan guys, power supply guys, pinaka-importante guys, power supply. At saka yung hard disk guys, ganito rin. Andito rin yan. Sige guys. Unang-unang baklasin natin guys dahil nandito sa labas yung pan muna guys. Baklasin natin yung pan guys. Maghanap tayo ng tools dito para baklas ng maliit na guys. Yan. Ito yung gagamitin natin guys, yung maliit na screw guys, ito yung ano guys, yung tawag nito. Pag bumili ka ng mga laruan guys, may libreng ganito. So guys, bubuksan natin tong pan na to. Tatanggalin natin, i-disconnect natin yan sa circuit ng computer. Okay. Yan guys. Kukuha tayo ng tinatawag nila na star screwdriver plus o Phillips yung tawag niyan guys. Yan. Kaso dito wala yatang ano ko dito, Phillips. Ito nga pala guys, yung ano ko, yung control ko sa ano, naka-bluetooth ito guys. Yung control ko sa camera ko. Yan. Ito guys. Ito star, ang tawag dito guys, star Phillips. Yan guys. Tanggalin natin guys yung cooling system niya guys. Cooling system ng isang computer. Guys. Yung operation ng desktop, laptop guys, ano lang yan, iisa lang yan. Yung pagkakaiba lang yung hard disk niya, yung memory niya, processor. Yan lang. Marami siyang ano differences. Kumpara pang sa isang bagay guys, may gumagawa ng malaki at saka yung maliit. Ito naman pinaliit lang sa desktop guys. Yan. Yan guys. Ito guys yung paggawa ko guys, ano lang to guys, kumbaga ipapakita ko lang kung ay mga parts ng isang computer guys. Guys, kailangan mabaklas muna natin itong PCB board cover ito. Kasi nakapatong ito guys na cover guys. Tanggalin natin to. Ganyan lang guys. At saka guys, yung mga screw guys, ito guys, kung baguhan pa kayo, ano nyo guys, ito yung una yung tinanggal dito sa front. Kasi pagbalik niyan guys, nasa huli rin para hindi kayo mabilis kayo magkabit guys pagbalik. Yan guys, oh. Ito unang tinanggal ko dun sa unahan para dito sa pan. Kasi guys, consist of different size of screws ito, small, medium, special screws. Pag laptop kasi guys, maraming screws siya. Kaya kailangan mong ilagay dito yung screws. Yan guys. Yan guys. Ganyan yung pag guys. Ito guys, yung vlog ko na ito
i-like and share nyo guys kasi makakatulong din ito sa ano, mga baguhan at saka mag-uumpisa pa lang mag-repair ng computer. Ito guys oh. Ito yung sinasabi ko guys, cover ng circuit guys, ng board PCB. Yan guys, electronic circuit boards. Yan guys oh. Ito yung sabi ko sa iyo guys, babaklasin ko yung cooling fan nila. Yung connector ng cooling fan guys, ito lang siya. Ito. Yan guys oh. Yan guys oh, ang circuit ng cooling fan oh. Ito lang. Pag nabaklas mo ito guys, ito naka-score lang ito dito sa board niya ito. Yan guys. Yan. Babaklasin ko yan guys. Tapos susungkutin ko yung connector niya guys. Ayun. Yan. Yan. Itong sabi ko sa inyo guys oh. Oh, may natanggal na tayo ng isang parts guys. Ayan. Yan guys. Ang operation naman nito guys, mayroon siyang driver dito guys. Ito yung driver niya, yan oh. Driver ng pan. Oh, yan oh. Hydraulic bearing. Naka-hydraulic bearing siya guys. Tapos yung model niya, tapos yung voltage niya, yung amperes niya, tapos yung manufacturer niya guys. Yung manufacturers niya guys, yan ang pinaka-importante. Kasi yung datasheet niyan guys, makukuha mo sa website ng company. Ita-type mo lang datasheet, tapos i-type mo yung company. Tapos kung gusto mo guys, pupunta ka sa mga electronic manufacturer or distributor or seller or shop. Maano mo yan, makukuha mo yung kasing aspects ng isang pan ng isang laptop. Yan guys. Ito naman siya guys, ang isang motor lang to guys. Kung alam nyo guys yung kung bakit umiikot ito, dahil sa magnetic field guys, nagpo-produce dito sa loob. Pag sinublayan niya ito, iikot siya isang magnet. Yung cause niya magnetic field guys. Ito. Yan guys, may natanggal na tayong isang parts guys na explain natin kung paano at saka kung ano ang function niya. So guys. Tapos ito guys, dahil una nyo itong tinanggal, dito nyo rin ilagay sa unahan. Ito guys, dito sa unahan. Ayun o, ilagay ko dito sa unahan. Tapos itong screw niya guys, dito rin. Diyan nyo rin ang ilagay, itong screw guys, diyan nyo rin ilagay guys. Kung para yan dyan sa screw na yan, diyan mo ilagay. Yan, yung isang parts na yan. Para hindi kayo malito guys. Yung sa pagbabalik, mabilis lang. Tapos, consist of different connectors ito guys. Ayan o. Different parts. Module, ito yung another circuit board. Dito. At saka ito yung discharge cooling. Para dito. Ayan guys. Ito may batteries dito guys oh, para naman ito dito sa circuit nyo. Yan guys. Fresh pa itong ano guys, fresh pa itong computer na to. Ayan guys oh. Ang kulang lang nito ano, this one, connector para i-connect mo dun sa AC voltage para magkaroon ng supply. Ito siya. Important dito to guys, pag nag-check ka nito, power supply muna, doon ka muna sa power supply. Ito guys yung mga inductors oh, sabi ko sa iyo. Inductors, capacitors, ayan, batteries, USB, universal ano, yan, ganyan guys. Dito naman RJ45, reset button. Yan guys, mga connectors yan. Yan. Yan guys. Ang pag-aaral ng ganito guys, hindi mo naman kailangan talagang mag-aral ng ilang years. Pwedeng experience lang guys. Katulad itong ginagawa ko, experience ko kung paano magtanggal ng mga connectors. Yan. Ang sunod natin babaklasin guys, yung mabilis lang baklasin guys, ito.
natin guys. Ito. Pwede natin baklasin yung motherboard. Pero bago natin mabaklas, may mga parts muna na kailangan natin tanggalin. Mga obstruction dito sa motherboard. Ito guys, tanggalin natin to. Ito yung label niya guys, oh. Product label, ano, product in China, oh. Yan. Tanggalin natin yan. Yan guys. Yan. Laptop yan guys. Laptop yan. Tanggalin natin itong screw nya. Ito yung naman ito guys. Discharge naman to ng heating. Tapos binublo ng pan. Para dito mapalamig niya itong isang parts dito. Yan guys. Itong sabi ko yan guys, oh. Itong coil guys. Itong coil. Bubugahan niya ng hangin dito guys. Papatong dito, tapos dito yung ano na to guys, yung processor, ito yung ano, brain of the computer guys. Palalamigin niya yan. Yan lang guys. Ayan oh. Ito yung brain niya guys oh. Ito yung pinaka-importante guys sa lahat. Computer kasi yan ang ano, yan yung nagpa-process yung ano mga ginagawa mo. Ito guys yung second parts na nabaklas natin. Ilagay natin dito sa pangalawa guys. Dahil natanggal na natin yung obstruction ng motherboard guys, ang sunod naman natin tanggalin yung mga connectors. Yan guys. Yung mga connectors guys. Ang connectors guys, hindi ito ano, hindi ka maghirap dito katulad ng wiring ng bahay, yung iba na hindi naka-connectors, malilito ka. Ito guys, kung marunong ka sa mga ship guys, mabilis mo lang may kabit ito. Kasi may mga ship naman ito, identification of ships lang ito. Tapos yung lock yan guys, yan ang logic lang din yan kung paano baklasin. Andyan lang yan oh. Dahil ganito ang ano niya, sikwatin mo lang dito guys. Ayan guys, natanggal siya. Mga connectors guys, yan oh. Different shape and size and pins of connectors. Yan. Yan guys, ang pag-repair ng laptop guys. Simple lang yan ang pag-repair ng laptop guys. Yan. Yan. Kailangan guys, marunong ka lang, resourceful ka guys sa mga ano, mga parts. Kailangan hindi ka maubusan ng ano, ng technical analysis guys. Yan. Technical analysis number 1 guys. Yung mga hindi naman marunong guys, hindi naman nag-aral ng mga engineering guys, pwede naman sila mag-repair ng laptop. Kahit ako guys, hindi naman ako nag-aral ng engineering, pero nakakaintindi ako sa mga circuit guys, you know. Kahit ano mga circuit pa yan guys ng electrical, naiintindihan ko kapag may diagram guys. Kahit electronic, ang circuit ng electronic guys at saka industrial electrician, building electrician guys, ang electronics guys, pinalit lang yan guys. Kumbaga parehas pa rin sila. Kumbaga ang processor consists of electrical connection din yan. Pinalit lang sila guys. Dahil nga para makaano sa space, troubleshooting. Kasi guys, kung isipin mo naman, kung i-hardware mo yan, yung isang computer, million of transistor yan, million of connection yan. Di ba guys? Yan o. Yan lang guys. Just remove all the connectors from the motherboard guys. Yung sunod natin babaklasin guys, itong motherboard. Yan o guys. Medyo mahirap tanggalin yung motherboard guys kasi matter nga eh. Yan yung ano, pinakamahirap eh. Yan. Natanggal na natin siya guys, all connectors, secure natin guys itong connector ng ano, speaker. Ito guys yung speaker, alam mo namang logic ng speaker, frequency guys, yung nagpapagana dyan. Ayan o. Ayan o. Tanggal na natin all connectors guys, clear na natin. Kailangan maklear nyo yung all connector. Ito guys, may connector pa dito. Ano siguro ito. Ayan o.
Itong model niya 133,949. Ito, check mo rin ito sa sa datasheet niya kung anong use niya. Yan, oh. All connectors disconnected. Kailangan guys, ano ka pag ayos ito. Ayan. Tapos tanggalin natin yung screws. Yung screws ng motherboard guys. Ayan guys, tanggalin natin. Ayan guys. Ayan guys, tanggalin natin yan. Remote disconnect natin yan. Ayan guys, tapusin natin. Pag nag-aral ka ng laptop guys, ganito lang. Tapos yung screw guys, di ba? Sabi ko sa inyo, dito nyo ilagay sa pangatlong level, pangatlong. Tapos guys, ganito yan, sikutin mo lang yan. Kailangan matanggal nyo lahat yung screw guys bago nyo i-remove yung i-separate yung parts. Kasi pag baka mabasag yung board guys, yun ang pakaingatan nyo. Masilan kasi yan, yung board. Konting pitak lang yan guys, malaking epekto yan sa baka mag-spend kayo ng hundreds of pesos or thousands of pesos. Kasi mostly ngayon guys, yung mga computer disposable na karamihan sa atin, ganun na rin ang ginagawa. Kapag nasisira, dinidispose niya dahil ayaw nilang magpa-repair. Guys, ito yung motherboard niya guys. Saglit. Lagay na din dito, i-discuss ko sa inyo guys yung motherboard. Ito guys yung screw guys. Pangatlong parts. Dito may lagay yan pangatlo para hindi ka mawalan. Kasi mabilis nang magbalik yan guys pag may ka. Ito guys yung yung board niya guys, yung motherboard niya guys. Ayun, tingin mo guys. Isipin mo nyo naman guys kung yan magwa-wiring kayo sa yan. Hindi naka-electronic circuit board siya. Tingnan mo, ang lilit. Halos microscope na lang ang makikita niyan. Halos hindi na makikita ng ng mata niya yan. Ito guys, kailangan yung mga parts na to, maintindihan mo yung circuit na yan. Ito mga capacitors. Ito, karamihan dito guys, capacitors Alam mo naman yung function ng guys, ng capacitor. Para siyang reservoir siya ng kung sa tubig pa, i-reserve niya tapos i-discharge niya. I-reserve niya tapos i-discharge niya. Ito naman drivers, transistors, tawag nito. Itong drivers guys. Yan, ito guys, yung mga IC guys. Ito. Yan, mga circuit. Ito guys, may kabitan pa ng dito pag mag-upgrade ka guys. Isang ganito pag mag-upgrade ka. Pataasin mo yung niya. Yung kakayanan ng computer guys. Yan. Inductors. Yan lang ang mga parts kayo, pabalik-balik lang Capacitor, resistor, diode, transistors, inductors, oscillators, ganyan guys. Ganyan guys. Ito, puro lang mga IC guys. Alam mo naman yung mga IC guys. Ano na yun wired na yun sa loob guys Kumbaga, ang logic niya nasa loob. Naka-wiring na siya. Hindi ka na kailangan maggawa ng sarili mong circuit. Kumbaga, naka-circuit na yan sa loob. Yung sayo na lang, lagyan mo ng power supply, input, output, trigger, yung mga ganyan ba guys. Yan. Yan guys, para ma-edit ako guys. Yan guys. Pag gusto niyo mag-aral guys, ganyan lang. Kung may mga sira kayo na computer guys, baklasin nyo, i-research nyo, pagganahin nyo. Ngayon, pag gusto nyo nang mag-business o mag-repair shop, sundan nyo lang yung napag-aralan nyo guys. Huwag nyo pag-aralan yung ng customer guys, yung ipapagawa sa iyo. Kasi kumbaga dugo at pawis din ang nila dyan, puhunan, tapos pag-aaralan nyo lang, ita-trial and error. Yung binabayaran sa iyo guys, yung skill nyo guys, huwag nyo i-trial and error yung mga ng customer, yung mga kasi hindi natin yung alam yung history ng
hindi natin alam guys yung story ng ano ng customer kung paano nila nakuha yung isang tanks. Kung paano nila pinagpawisan 'yan. Kaya guys, pahalagahan natin bawat customer na pumunta sa atin guys. Magawa man natin o hindi, basta gawin natin ang best natin na mapagana natin guys. Kasi skills ang binabayaran sa iyo guys, hindi yung babayaran ka ipapagawa sa iyo dahil gagawin mong isang experience kaya para maano guys, hindi ganoon guys, kasi hindi natin ang alam sa ang story sa likod ng ano ng isang customer guys. 'Di ba guys? Ganun. O sige. Ituloy natin guys yung ano natin explanation dito. Ayan oh. Ipapakita ko lang sa inyo guys yung visual ano dito. Visual inspection guys. Ayan. Makikita nyo naman yung ayan guys, nakikita nyo naman. 'Di ba guys? Nakikita nyo naman yan guys. Ayan oh. Oh. Ayan guys. Oh, kung kayo electronic guys, unang-una magbili kayo ng microscope. Kaya magnifying glass. Kasi kung mata lang ang gagamitin mo guys, may possibilities na magkamali ka guys or magsolda ka guys mga connection, magtanggal ka ng mga parts. Yan guys. Sa YouTube guys, maraming mga tutorial kung paano magtanggal ng ganito, yung memory niya, yung IC niya, yung ano niya, connection yan. Ayan guys. Oh. Ito mga driver IC, connector, charging cable, AC cable, yan. Yan. Sige, ganun lang guys. Natanggal na natin ang motherboard guys. Proceed tayo guys dito sa natira guys. Ito guys no. Ito guys, alam naman natin yung circuit ng LCD. Ayan. Ito, LCD yan. Replaceable lahat guys. Kung may nasira, i-replace mo lang. Pwede mo i-repair. Ayan siya guys. Oh. Tapos gusto ko pa sanang tanggalin ito guys, yung mga parts na to i-separate ko lahat sa ano, ganyan. I-separate ko ba lahat kaya para ma-identify kung ano yung mga parts. Yan guys, oh. Ito guys, tanggalin natin itong parts guys. Ito guys, yung ginagawa ko guys, ano to? Tutorial, basic tutorial lang ito guys. Basic tutorial lang ito. Kung di ba guys, yung pag nag-aaral naman kayo ng school, hindi naman tinuturo sa iyo yung mga basic lang guys. Hindi sa iyo yung full talaga tinuturo eh. Yung basic lang. Yung ano guys, yung mga connector niya, may ano siya, may ano, pang-apat na parts guys, yung nabaklas ko. Ito. Oh. Ang model, yung ano niya, PCB made in China, tapos IKCB B2 zero board nakalagay in 14399. Pegatron yung manufacturer niya guys. HP siya, HF. Yan guys. Ito, pang-apat na parts. Pang-apat na parts guys. Nilabaklas ko. Tapos yung screw guys, pang-apat din dito guys. Pang-apat din yung screw niya. Pwede nyo rin numberan dito guys para hindi kayo malito. Numberan nyo yan. 1, 2, 3, 4. Para mabilis. May ano lang kayo marker. Kaya dot lang 1, 2, 3, 4. Ito ganyan. Para mas mabilis magbalik guys, hindi yung tapos ito naman ang sunod natin babaklasin guys. Yung pagbaklas nito guys, yung mga nasa labat sa taas muna, sunod nyo nasa loob yan. Baklasin natin to. Tapos guys, pagkaganahin natin to pag ano, ayan, pagkatapos natin baklas, pagkaganahin natin kung may nasira tayo guys o may nagalaw tayo.
yung ano lang ito, yung tutorial na to guys, kung paano mag-backlash ng ano, ng computer. Pero marami namang tutorial guys sa online dahil nga sa nauso na yung ano, vlogging sa Pilipinas. Dati naman guys, mga European lang ang gumagawa ng vlog na yan eh. Sa Asian, ano pa yan. Kumbaga hindi pa siya well known siya guys. Yung ito guys, yung pakatandaan nyo guys, yung mga screw guys, may mga spring yan. Ito may spring out eh, di ba? Ito yung pang-limang parts. Pang-limang parts guys. Yan, pang-limang guys. Ito yung hard disk nyo guys, oh. Hard disk nyo guys, oh. Yan, oh, malaki. Hard drive niya. Yan. Parang portable ano guys. Hard drive guys. Yung kinakabit lang. Storage ba guys? Para tumaas yung storage ng ano. Minsan kasi yung ano natin napupuno agad eh. Yung yan guys. Mag-iingatan nyo lang guys, basta marunong lang kayong mag-handle ng ano. Pag hindi nyo ayan o, yung naka-ano siya. May mga screws pa siya, may ano ba. Secure na secure talaga guys. So, diba? Secure na siya yung high card niya. Ito yung ingatan nyo guys kung paano mag-backlash ito. Binubunot lang pala ito guys. Pinatanggal mo yan o. Ayan guys. Ito guys, di ba sabi ko sa iyo, ano, yan, nakita mo yung araw na yan, papunta daw yung pag ano doon, paghila. Kasi pag hindi mo alam yan guys, yung mga symbols na to guys, ito. Katulad ng isang symbols na to guys, oh. Papuntang araw dyan, ibig sabihin hilain mo dito yan guys. Ayun o. Hilain mo siya. Tapos pag nahila mo yan guys, ayun o. Nabaklas ko na guys. Yung hard disk niya, ayun o. Nabaklas ko na. Pagbalik niyan guys, ganun din. Ganyan lang guys. Isipin mo naman guys yung parts ng computer na to. Di ba ganyan lang oh? Isipin mo. Guys, oh, isipin mo ganyan na siya kadami oh. At saka ito LCD na to guys eh. Ito naman ang DVD player. Guys, ito DVD to. Oh, pag mag-ano ka ng DVD, ayun oh. Nakalagay siya DVD. Ito hard disk, DVD, ito LCD. Tingnan mo guys. Yan guys oh. Oh, simple lang, 'di ba? Ito, tingnan mo LCD na yan. Ito naman yung control ng LCD niya. DVD, ito connectors. Connectors to guys. Lagay natin doon sa hard disk. Ayun oh. Ayun oh. Yan lang. Kasimple guys, 'di ba? Ayun oh. Oh. Pag nasira yung computer nyo, hindi na gumana itong LCD na to, may label naman, tanggalin yung mga connector ito. Bili kayo ng ganito guys. Kasi disposable din ito. Pwede rin to repairin yung mga connectors lang dyan. Parang cellphone. Yan. Parang cellphone ng LCD guys. Yan guys. Ayan o. Yan lang. Ganyan guys. Yan o. Tapos na tayo guys. Kasi pag binaklas natin itong LCD guys, kailangan may mga parts kasi dito na kapag binaklas mo, kailangan mong palitan guys. Katulad ng mga fixed connectors, ito guys oh, yung katulad ng mga connectors ng cellphone na yun oh. Pag tinanggal mo yan, kailangan mong palitan yan guys, kaya para sigurado ka. Ito, ipakita ko sa iyo guys yung isang part ha. Ito. Babaklasin ko yung speaker niya guys. Babaklasin ko isang speaker niya. Dalawang speaker nito guys, ayun oh. Ayun oh.
babaklasin ko para ipakita ko sa inyo guys. Ayan guys, speaker niya guys. Alam mo naman guys yung speaker guys, yung ano nito, ano rin, yung may circuit ng isang speakers guys. Tingnan nyo dyan sa online guys. Yung circuit ng speaker guys. Ayan o. Ayan, tanggal na yun guys. Oh. Alam mo na natira guys. DVD na lang natira guys, tapos LCD. Ayan o. Dito sa loob, ano na to, monitor. LCD dito sa loob, harap. Circuit niya, di ba? Di ba ilang parts lang yung natanggal ko? Speaker, hard drive, ito naman module, itong PCB, motherboard, tapos cooling fan. Yun lang guys, okay mo. Ano? Kasimple lang eh. Yan, di ba guys? Ganyan lang guys. So. Guys. Tapos ibabalik na natin yung speaker guys. Sa sunod guys, babaklasin naman natin yung LCD guys. Kasi wala na tayong di-off lang natin ngayon guys eh, kaya nag-ano tayo ng ganito. Ang operation guys ng electronic guys, halos parehas lang yan sila guys. Walang ano yan, walang pagkakaiba yan. Gagamit pa rin ng resistor yan, gagamit pa rin ng memory yan, gagamit pa rin ng hard drive yan, may mga processor, ganyan. Walang pagkakaiba yan guys. At saka pabalik-balik lang yan guys. Parang ano ba guys? Parang ilaw. Meron kang isang ilaw. Meron kang 100 watts na ilaw. Ang pagkakaiba lang yan guys, ang circuit ng 100 watts, ganun pa rin. Ang pagkakaiba lang yan, papalitan, lalakihan mo yung wires, lalakihan mo yung wattage ng ilaw. Ganyan lang yung computer. Kumbaga lalakihan mo lang kung may mga i-upgrade ka, mga modules, ikakabit mo. Tapos protection ng mga ano guys, yung mga circuit. Number 1 din yan, alamin mo kung paano mga protection ng circuit. Pag high ampere, ganyan, gagamit ka ng fuse. Pag protection ng short circuit, capacitors, diodes, yan. Kasi yan guys, puputokin nila yung capacitor guys. Pag pinutok na nila yung capacitors guys, disconnected na yung sa circuit. Oh, may protection ka, di ba? Oh. Tapos mga ano guys, mga logic gate, ganyan. Oh. Yan guys, so nakabit na natin ng speaker guys. Tapos katulad nga ng sinabi ko guys, mabilis ako magkabit. Ikakabit ko yung hard drive niya guys. Diba mabilis ako magkabit guys. Kakabit ko siya. Tapos ibabalik ko siya guys. Magmula dito. Tapos i-screwhan ko naman siya ngayon guys. Ibabalik ko yung screw niya. Mabilis lang ako magbalik. Kasi hindi siya halo-halo guys. Yung mga screw. Kung ang unang binaklas ko, yun ang huling ikakabit ko ngayon. Paalala lang guys ha. Pag may nagpagawa sa iyo ng laptop guys, kapag hindi nyo alam gawin guys, wag mo nyo namang guys, anuhin sila. Kumbaga, ganchuhin guys, ganchuhin yung tawag doon. Kasi hindi natin alam guys yung pinagdaanan nila bago nakamit nila yung isang bagay na yun. Diba guys? Number 1 yan guys, sa pagre-repair. Yan. Sa ano guys, mas mahirap magbalik kaysa magkabit, mag-disconnect. Base sa experience ko guys ha. Kasi katulad nito, maliit na screw. Tapos ang laki ng daliri mo. Paano na lang guys kung 6 footer ka guys. Tapos yung daliri mo 2 inches yung lapad ng ano mo, tab mo. Kaya 1 inch yung lapad ng ano mo. Paano mo mahawakan yung screw guys? Gagamit ka ng pang-ipit. Diba guys? Ayan o. Tapos guys, itong connector na to, isasalpak mo lang yan dyan. Ayan o.
ipupush mo yun dyan. Ayan, nilakabit ko na guys, lumagitik na. Tapos itong i-screw guys, dahil dito siya na, ikabit mo lang yan. Di ba guys? O, ilang connection lang yan guys, di ba? Ayan o. Ganyan na siya guys. Ano lang to ba? Basic lang ito guys. Tapos itong isang module guys, ikabit na rin natin to. Yan, isang module. Isang module guys, ikabit natin yan to. Hindi ka na maliligaw sa mga connectors guys. Yan. Hindi ka na maliligaw sa mga connectors. Tapos screw, ito guys, oh, tingnan mo. Ang bilis ko nakuha yung screw niya, dalawa. Ayun oh. Ang bilis ko nakuha. Yan ang basic na aralin nyo guys. Ang bilis kong dinampot ko lang oh. Kinabit ko agad. Kasi time consuming guys. Kumbaga, kung mag-repair na kayo ng may mapapagawa sa iyo ng marami, mabilis kayo makagawa guys. Kumbaga, time is money guys. Time is money. Time is money yan. Wag kahit minuto, wag nyo sasayangin guys. Kasi sa electronic guys, time is money. No? Tapos yung connectors guys, dahil ikakabit nyo yan, ayan o, nakakabit na ko ng connectors. Tapos, itong speaker guys, ayan o. Yan. Yan guys. Tapos ibalik natin yung motherboard guys. Ito yung motherboard nya. Ito. May mga model yan guys. Bibili lang kayo yan. Ito nakasiparate ito guys. Hindi ko na binaklas ito. Yung processor nya ito. Ito yung ano, yung utak ng computer guys. Yan. Ito yung hard drive guys. Dito nya sinisave yung mga file mo. Tapos ito naman yung player nya. Nakakonekta siya dito sa motherboard. Tapos yung motherboard, yung hard drive nakakabit dito. Nakakabit sa motherboard. Ito ang nagpa-process guys kung ano mga ginagawa nyo guys. Kumbaga ito yung utak. Ito yung brain ng computer. Parang tao guys, may paa, may kamay, may internal organs, puso. Ang nagdadrive niya guys yung brain. Ito yung brain. Yan guys. Motherboard. Number 1 nyo guys, maintindihan yan. Sa circuit naman guys, mabilis nyo naman maano yan kasi may mga level naman, manufacturer. May mga level naman yan guys. Basta una-una guys, alam nyo yung mga function. Function, operation, capacity, yung tawag nito. Yan guys, ibabalik ko yung mga screw guys. Ang bilis ko lang dinampot yung mga screw guys. Ayun guys, pag nagkaka-upgrade ka guys, mag-install ka ng ASUS dito. Isang yung ano niya, processor niya. Yan o. See. Ang bilis ko lang pinabit guys, diba? Ibabalik natin. Ibabalik na natin guys kasi di upo ngayon guys eh. Parang gusto ko lang tuloy-tuloy itong pagbablog guys. Ayan guys. Itong computer na to guys, kumbaga tutorial lang ito, hindi ito repair ng customer guys ha. Tutorial lang ito. Kasi pag repair ng customer guys, kailangan mo magpundo ng mga parts guys. Wag ka mag-repair guys nga sasabihin mo sa customer mo, kailangan mong bumili ng ganun. Anong kaalam-alam ng customer mo guys? Kung saan bibili yan? Wag yung ganyanin yung customer nyo guys, kaya para balik-balikan kayo ng customers nyo. Wag yung sabihin kailangan mong bumili ng ganito, kailangan mong pumunta doon. Wag naman ganun guys. Kailangan maging resourceful kayo guys kasi nga
lumapit sa yung isang customer para mapaayos yung magbabayad siya sa tamang halaga, dapat guys, suklian nyo ng ng tamang serbisyo. Yan guys. Parang empleyado lang guys, so hinard ka ng isang employer dahil may kakayanan kang gawin yung trabahong ipapagawa sa'yo. Parang ganyan lang guys yung mga customer guys. Profit customer, hindi nyo kilala yan, nakita nyo lang ng isang business, hindi nyo gagawin ng maayos, di ba? Sabi na, pag naayos ko to, aalis na to, hindi na babalik ito dito. Kung taga saang lugar to, sa lupalop ito, di ba? Kawawa naman yung customer natin. Yan guys. Mahalaga rin yung guys, yung magnetic yung mo, screw. Kasi kakapit yan guys eh. Yung namamagnet niya yung Iwasan yung scratch yung mga guys, yung mga circuit ng board. Yung niya, connection. Kasi mababawasan yung yun, carrying capacity amperes niya eh. Kumbaga, na-scratch nyo na, tapos yung high ampere pala yung ginadalang load ng connection na yun, di ba? Yun ang pakiwasan nyo, yung ma-scratch nyo yung board. Yan. Yan guys, naibalik ko na yung mga screws. Yan guys, naibalik ko na yung mga screws. Yan. Tapos sunod ko ibabalik guys yung mga connectors. Diba guys, na-disconnect ko yung mga parts. Yung hindi ko lang disconnect yung DVD. Mabilis lang namang i-disconnect yung DVD guys. Dalawang screw lang. Hindi ko na disconnect. Yan guys. Tapos ikakabit ko ulit yung mga connectors. Yan. Yan guys. Yan guys. Kabit ko na yung mga connectors. Guys, nakabit na yung mga all connectors. Kailangan nyo guys marinig yung lagitik guys. Pag nag-insert kayo ng connectors, kailangan marinig nyo yung lagitik. Ito guys, kailangan marinig yung lagitik. Lang to, basic tutorial lang ito guys yung ginawa ko. Kasi yung talaga nito guys. Ito naman guys, pag binili mo yung mga parts na to, pre-program na yan guys. Katulad ng memory na yan, naka-program na yan siya guys. Kumbaga ikakabit mo na lang. Pwede ka naman gumawa, dati naman guys, yung computer natin, mga relays lang yun eh. Hindi naman yan mga electronic, di ba? Yung unang invention ng mga relays lang guys. Mga ginamit nila sa sa communication. Tapos mga 40s, 30s, in-improve nila. In-upgrade. Diba guys?
Tapos ginamit na nila sa aviation, transportation, mga cars. Ayan guys. Ito guys, ibalik natin to. Itong second to the last nating binaklas. Yan, dito yan guys. Yung sinasabi nila guys, kapag nagre-repair ka ng ano, kailangan may static ano ka, static ground protection dito yan guys nilalagay oh. Para pag hawak-hawak mo ng ano, yung static kasi guys nakakaano yun, nakakasira ng electronic circuit niya. Yung nilalagay dito pag nag-repair ka dyan ng mga electronics, naghawak ka. Unang-una mo bibili yung, bili ka talaga nung guys pag nag-repair ka na ito. Kasi may mga sensitive na parts dito na kapag nahawakan mo guys, makukurap siya guys. Kawawa naman yung customer guys. Imbis maayos, masira patuloy. Kung gagawin yung negosyo, yan, pagkakakitaan. Itong ginawa ko guys, kasi may trabaho naman ako guys, busy ako sa trabaho. Hindi ito pinagkakakitaan. Pwede rin ako mag-repair guys, yung mga basic lang. Mga basic, magre-repair ako. Motherboard, replacement, power supply, kahit mga major, pwede rin. Major nasira. Yan guys. Tapos ikakabit natin yung pan guys. Ano, ito yung pan. Ito yung intake dito, exhaust dito guys. Yan. Intake ito, tapos exhaust dito sa taas. Diba? Ano? Intake kasi yung init dito guys sa motherboard, kinukuha niya papunta dito. Okay. Ganyan no. Tapos ikakabit niyo yung connectors. Tapos yung mga screws. Yan. Mga screws guys, kakabit niyo. Ganyan yung kasimple guys. Balik ko na guys. Sa susunod guys, ano natin to, paganahin natin to. Sa susunod paganahin natin. Papakita ko sa iyo guys yung ano ko lang nito guys, yung basic lang yung paano baklasin. Kasi guys, part pa rin ng ano to ng content ko guys eh. Marami kasing part pa rin ng content ko ito sa ano, sa aking pagbablog. Yan guys. Kapit ko na. Yan. Sabi ko nga guys, mas mabilis magpaklas kaysa kabit. Kasi guys, wala akong hindi pa ako nakabili ng mga proper tools ko. Kailangan guys, intindihin mo lang yung circuit guys, kung paano gumana. Circuit ng board. Masira yung pag-repair ng laptop, pero kayang-kaya nyo guys. Kaya ko nga, kayo pa. Diba guys?
na guys. Na. Huwag niyong pakaipitan ito masyado guys. Pag umano na yung spring, ano na yung spring lock yan. Ito. Huwag niyong pakaipitan yan, hand-tight lang yan. Ito. Pag may mga spring guys, pag ramdam nyo na tumama, nag-lock na yung spring. Kasi mas mapipressure yung board niya, yung processor niya. Ganyan guys. Tapos ilalagay na natin itong cover dito sa motherboard. Yung pagkabit ko guys ay ano, tapos i-blow mo na ganyan. Tapos pagkabit mo na yun guys. Ganyan lang guys. Diba guys, no? Diba guys, oh? Diba simple lang? Ano? Ayan guys, oh. Simple lang yun. Basta ibalik nyo lang ng rocker guys. Just yun guys. Tapos ipipis nyo yung screw. Ayan guys, nabalik na natin siya guys. Done na tayo guys, nabalik na natin yan. Basic tutorial guys, dismantling. Ayan guys, yan lang guys, bye bye.